Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. On this video lecture, we will describe how Bohr's model improved Rutherford's model of an atom. We will look back on the certain characteristics of each atomic subparticles. So what are we waiting for? Let us start our video lecture. Nang mailabas ni Ernest Rutherford ang kanyang atomic model, ito ay kinilala ng karamihan dahil sa maayos na pagpapaliwanag at pagbibigay katangian sa structure ng isang atom. Ngunit may ilang bahagi sa kanyang theory na hindi masyadong napatunayan theoretically. At paano natin ito nasabi? Ano ang ilang bagay na makapagpapatunay dito? We know that any charged object which revolves in a circular motion gains acceleration gradually. Gaya ng pagtakbo natin sa isang oval, particularly sa isang field. Hindi ba't habang tumatakbo tayo sa kabuuan nito, unti-unting bumibilis ang ating paggalaw hanggang sa matakbo natin ang kabuuan ng nasabing field. Similarly, if the electron is moving fast in a circular path, then it will also gain acceleration. And on gaining acceleration, it is bound to liberate energy in some form. Sa sitwasyon na ito, ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakataon na nagbabago ang forma nito sa pamamagitan ng pakikipag-share sa kapwa electron o pagbibigay ng kakulangan sa kapwa nito. At kapag patuloy ang pag-ikot, ay nakakakolekta ito ng energy na kailangan. Upang lahat ng energy ng mga electron sa isang atom ay titigil at magpapalapit sa nucleus, which is the center of the atom. Ito ang magiging dahilan kung bakit magiging unstable ang isang atom. Ngunit lahat ng ito ay hindi naman nagaganap sa isang atom. So paano natin ito napatunayan? Simple lamang. Because in nature, all atoms are stable. Nangangahulugan ba nito na ang mga hypothesis ni Ernest Rutherford ay mali? Ang sagot ay hindi naman lahat. May ilang bahagi lamang sa kanyang hypothesis na kailangan ng slight modification. Ito ang ginawa ng isa sa mga kilalang scientists pagdating sa mga ideas about the atomic model. Siya ay walang iba kundi si Niels Bohr. Sa ginawa ni Niels Bohr, minodify lamang niya ang ilan sa teorya ni Rutherford at may ilang bahagi lamang siya na idinagdag patungkol sa atomic structure. Sa bahaging ito, ang ilan sa kanyang postulates ay ang mga sumusunod. Number 1, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside an atom. Number 2, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Ito ang ilan sa mga ideya na makapagpapatunay kung bakit ang isang atom ay stable. So ano ang tinutukoy na orbits o paths kung saan ang electrons ay nagre-revolve sa nucleus? Gumamit tayo ng halimbawa. Lahat naman tayo ay pamilyar sa itsura at components ng ating solar system. Dito natin maaaring mairelate ang idea ni Niels Bohr patungkol sa structure ng isang atom. We all know that in our solar system, the sun is located stationary in the center while the planets revolves around it. At kung mapapansin natin, ang mga planeta ay nagre-revolve in a fixed paths o hindi nagbabago ang pamamaraan ng pag-ikot nito sa araw. Hindi rin natin makikita na ang mga planeta ay tatalon patungo sa orbit ng kalapit na planeta o bigla na lamang mababago ang pag-ikot nito sa sarili niyang orbit. In a similar way, pagdating naman sa structure ng atom, maire-relate natin ang paggalaw ng mga planeta sa palibot ng araw sa mga electrons na nasa loob ng isang atom. Dito, ang nucleus ang nagre-represent sa sun kung saan ito ay nananatili sa gitna at ang mga electrons ay ang parang mga planeta na nagre-revolve in fixed and definite paths or orbitals. Ang mga electron orbitals na ito ay tinatawag nating shells o mas kilala bilang energy levels. Ang mga energy levels ay may mahalagang gampanin upang mas maintindihan natin ng maayos ang ideya ni Niels Bohr sa kanyang atomic model.
Sinuggest ni Niels Bohr na ang mga electrons ay umiikot sa kanilang respective orbitals at hindi ito nagra-radiate or nag-e-emit ng energy. Kaya, ang energy level ay tumutukoy sa bawat shells na may defined o eksaktong energy level. Nangangahulugan lamang nito na kapag umiikot ang mga electrons sa respective orbitals nito, hindi sila nagpapakawala ng kahit anong forms of energy. Ngunit paano nga ba natin binibigyan ng pangalan ang mga shells na ito para malaman natin ang kanilang respective positions? Gamitin natin ang mga sumusunod na ideya. Una, magsimula tayo sa pinakamalapit na shell o orbital sa nucleus, kung saan papangalanan natin ang mga orbitals gamit ang letters. Maaari tayong gumamit ng K shell, L shell, M shell, or N shell, at iba pa. Muli, maaari tayong gumamit ng letters para mag-represent sa mga nasabing orbitals. Bukod sa letters, maaari rin tayong gumamit ng numbers kung saan ang numbers ay ire-represent natin with small letter n. Tulad ng ginawa natin sa unang paraan, lalagyan natin ng number ang mga orbitals mula sa pinakamalapit sa nucleus. Kung kaya, lalagyan natin ito ng numbers na n=1, n=2, n=3, at n=4. Tandaan, magsisimula tayo ng identification ng energy level sa shell o orbital na pinakamalapit. Tandaan natin, maaari nating pangalanan ang mga orbitals alphabetically o maaari tayong gumamit ng numbers, basta wag lamang natin kakalimutan na kailangan magsimula tayo ng identification of orbitals mula sa pinakamalapit sa nucleus hanggang sa maabot natin ang pinakamalayong orbital. Sa pamamagitan ng mga ideya at teorya na ito, maaari na nating malaman ang mga katangian ng bawat structure ng isang atom batay sa mga sinabi ni Niels Bohr. Tandaan natin na sa isang atom, ito ay nagtataglay ng nucleus na naglalaman ng mga protons kung saan ito ay may positive charge at ang mga electrons, which is the negatively charged particle, na nagre-revolve sa paligid nito in a fixed orbitals. Bukod sa mga nabanggit na subatomic particles, may natitira pang subparticle na hindi nababanggit. Ito ang tinatawag nating neutron. Ang subparticle na ito ay nadiskubre ni Sir James Chadwick noong 1932. Batay sa kanya, ang neutron ay may bigat na katulad ng sa isang proton. Ito ay walang charge o neutral. Ibig sabihin, hindi ito nagtataglay ng positive charge o negative charge. Tulad ng proton at electron, ito ay may symbol kung saan nire-represent ito ng small letter n. Ngayon, mayroon na tayong kompleto at malinaw na ideya tungkol sa structure ng isang atom. Sa center, makikita natin ang nucleus kung saan nakalagay dito ang proton na may positively charged particle at ang neutron kung saan ito ay nagsisilbing neutral. Samantalang ang negatively charged subparticle o mas kilala bilang electrons ay umiikot o nagre-revolve sa paligid ng nucleus in a fixed orbital. Let us summarize the content of this video lecture. Ernest Rutherford was known with his nuclear model of an atom, which leads to the discovery of the positively charged particle called proton. After him, it was immediately followed by Niels Bohr. He was the scientist known for the planetary model of an atom. This model states that electron revolves around the nucleus in orbits that have a set of size and energy. Along with his theory, it describes that the lowest energy is found in the smallest orbit, while the highest energy is found on the biggest orbit. And lastly, James Chadwick, the scientist known for his quantum mechanical model of an atom,
and the discoverer of the neutral subparticle of an atom called neutron. Sa susunod nating video lecture, malalaman natin ang mga sumusunod. Paano nadidistribute ang mga electrons sa respective orbitals? May paraan pang malaman natin kung ilan ang maximum number of electrons ang kaya lamang i-accommodate sa isang orbital o ang mga electrons ba ay nakakalat sa mga orbitals. Malalaman natin yan sa susunod na video lecture kung saan bibigyang pansin natin ang konsepto ng electron configuration. Maaari mong pindutin ang link na nasa description box below upang mabilis mong mahanap ang video lecture tungkol sa konsepto nito. Again, I am Sir Garrett, and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.